Ate Apong Kamsat. Amen. Alam niyo bakit mayroong pumupunta sa simbahan na nabibigo, mga kapatid? Dahil unang-una, hindi si Lord yung pinuntahan nila. Amen. Kaya para hindi tayo mabigo, ang dahilan ng pagdalo natin sa gawain ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi lang tayo nandito dahil may kailangan tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Nandito tayo dahil kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Sabi sa praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay karapat-dapat na papurihan sa sambahin, mga kapatid. Amen. Kaya yan dapat ang ating layunin pag tayo dumadalo sa gawain. Amen. Ang Diyos ang dahilan, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang dahilan pag tayo pumupunta sa gawain. Sabi sa praise the Lord. Welcome po sa ating mga kapatid at bisita. Akala kong pamilya sila, mga kapatid. Magkakaiba naman yung ipinigil nila. Mga taga-Sibilya sila. Pag-bless ko sa inyo, pagpalaki tayo ng Panginoon. Amen. At pasukin na natin Sibilya. Ang malambot ang mga puso ng mga taga dyan. Nasaan si Brother Glenn? Sa din niya, malambot din ang puso. Purihin ang Panginoon Diyos. At magliwanag tayo sa mga lugar na kung saan nandoon tayo, mga kapatid, upang gamitin tayo ng Panginoon sa kaliligtas ng kaluluwa ng mga ibang tao. Wala akong planong mangaral ng mahaba ngayon. Kaya tulungan niyo ako, mga kapatid. Gusto ko lang magturo. Maiksi lang ito. Ngunit tayo ay magpasakop sa kaluluwa ng Panginoon. Sa mga bisita po namin, okay lang di Tagalog o English. Okay lang. English ka na, kakapsa. So, English tayo ka na. Ilocano, mabalin lang. Halo-halo. Salamat sa inyo, mga kapatid. Ngayon ay ika-third Sunday ng November. Next Sunday, last Sunday na ng November, mga kapatid. Kaya ang bilis ng panahon. Next Sunday, December na. Amen. Ang bilis. Kaya pag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon ay sayang ang ating panahon. Ngunit kung naglilingkod tayo sa Panginoon, ibig sabihin, salamat dahil hindi nasayang ang ating mga panahon, mga kapatid. Naglingkod tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagandaan natin yung gawain sa December 7. So, December 7 ay tayo po ang host. Hindi po ako tayo. Hindi ko sila bisita. Okay? Bisita natin sila. So, paghandaan natin yan, mga kapatid. December 7. Yan na lang natitirang gawain eh. Gawain ng tatay, December 7. Gawain ng mga bata, December... December 14. Tapos YLTS. Tapos na yung gawain ng mga bata. So, paghandaan natin, mga kapatid, maging lalo lang ating Thanksgiving. Amen. Yung ibang simbahan nga, nagsiselebrate sila dalawang Thanksgiving, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Ipakita natin sa Diyos na nagsasaya tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Mga anak ng taga Santa Cruz, I pray na magkaisa tayo. Dahil walang
Talagang magtutulungan dito mga kapatid kung hindi tayo din. Shall we say praise the Lord? Ituloy natin yung sacrificial ba talaga? Sacrificial offering mga kapatid at pledge natin. Alam naman ng Diyos yan. Tulungan tayo. So in the book of John chapter 3, maganda rin ito, brother, pangalan na yan? Joseph. Maganda na nito unawain upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, ganitong pagbabasa ng salita ng Panginoon, basahin mo na lang sa Tagalog. John chapter 3, verse 1 to 7. Ihanda natin ating mga puso, mga kapatid. Ganito ang salita ng Panginoon ngayong November 17, 2024. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi kay Jesucristo, mga kapatid. Pumunta siya ng gabi kasi pari siya eh. Pag pumunta siya ng araw, ay makikita siya ng mga membro. Dahil galit ang mga Hudyo kay Jesucristo. Galit sila. Kaya ginawa ni Nicodemo, dahil pari siya, Brother Joseph, gabi siya pumunta para walang makakita. Amen. At nagsabi sa kanya, Rabbi, sabi niya kay Jesus, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng makatanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ay salamat sa Diyos, may kapanganakan muli, mga kapatid. Mamaya pakinggan ninyo kung bakit kayo dapat magpasalamat. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid at ating mga bisita, pinanganak na tayo sa laman. So kailangan ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu. Dahil sabi ng Panginoon, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, may kaharian pala ng Diyos. Ang pinanganak sa laman ay sa laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan na kayo'y ipanganak muli. Ang sabi ng Panginoon, tigo na ni Apo, hakay nga mas daaw, ibagbagat ka na kayo. Masapol at itaw kat may anak mabaliwan. Amen. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid.
kapatid. Sa araw na ito tayo manalangin. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon. Tumulog tayo, mga kapatid, sa Kanyang presensya. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na mabuti at tapat. Mabuti ka noon at magpakailan pa man, Panginoon. Ikaw ay si Jesucristo na aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Habang marami ang nagdadalamhati ngayon, Panginoon, ngunit kami nabiyayaan ng kalakasan at buhay sa araw na ito, Panginoong Diyos. Lord God, isang pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Nadudulog sa iyong presensya, Lord. Lumalapit kami, Panginoon, na may pagpapagumbaba. Dalangin ko ang pagbabasbas mo, Panginoon. In the name of the Lord, we plead the blood of Jesus Christ, Panginoong Diyos, hallelujah. Upang ang bawat isa, Panginoon, ay maging sisidlan ng iyong mga salita sa araw na ito. Sa iyong dugo ay sinasaway din namin ang anumang gawa ng kaaway sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sa iyong pangalan, Panginoon, Lord God, we declare the authority of the Lord. Hallelujah. Tinataboy ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. Inakalagan namin ang bendisyon na nagmumula sa aming Panginoon. Lord God, tanggapin nawa ng bawat isa ang kanilang pangangailangan at tulungan sila, Panginoong Diyos. Hallelujah. Na makilala na ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga hinahin. Pagpalain mo ang aming pagkakatipon. Pagpalain mo ang aming pakikinig, Panginoon. We release the power of the Word of God today. We release the Spirit of the Lord to minister in our midst today. We release the powerful name of the Lord Jesus Christ in this place. And may the Lord be glorified in our midst. We honor you, Lord. We praise you. We give you glory. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, we pray all these things. Palakpakan natin ang Panginoon natin. Praise God, praise God. Ang pinagigilin na ito ay nabibigis mo ng praise God. Glory forever. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabi, we need to be in the kingdom of God. Ang tao ay nangangailangan na manahan sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, we need to be in the kingdom of God. Ulitin mo sa mo, kailangan mo sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin manahan sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Meron pa ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God, praise God. God bless you. Mamalingay po naman. Amen. We need to be in the kingdom of God. Every one of us needs to be reminded. Kaya huwag mo sabihin, Pastor, para lang yata sa mga makasalanan niyong ituturo mo. Hindi, mga kapatid. We need to be reminded. Kailangan tayong mapaalalahanan, mga kapatid, na hindi lamang dito ang buhay, mga kapatid. Hallelujah. Meron ding buhay sa kaharian ng Panginoong Diyos. Shall we say, praise the Lord? In 1 Corinthians chapter 15, verse 50, ito ay paalala sa mga membro ng church, mga kapatid, na nagsasabi sa English, now this I say. Sabi niya, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Sa mga kaibigan natin bisitang sabi dito, sinasabi ko nga ito, sabi dito sa Tagalog,
mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ilocano ko na nakakabsat kat tilasag kendara han nakatawiden ipagarian ni Diyos. Ang tao, mga kapatid, tayo, itong laman natin, itong buhay natin dito, kung dito lamang tayo mabubuhay, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, han tayo matawiden, hindi natin mamanahin ang kaharian ng Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, sa araw na ito, makinig tayong maigi dahil tutulungan tayo ng salita ng Panginoon na hindi lamang tayo dito mabuhay. Tutulungan tayo ng mensahe kung makikinig tayo at paniniwalaan natin ito na ang buhay ay hindi lamang nauukol dito kung hindi, mga kapatid, ang buhay na ito ay kinakailangan makarating sa kaharian ng Panginoong Diyos. That's why we need to be in the kingdom of God. Dahil, mga kapatid, sinasabi ni Pablo, ang tao, ang laman na pinanganak dito, hindi magmamanahan ng kaharian ng Diyos dahil ang katotohanan, mga kapatid, our only right, mga kapatid, is to where we were born. Kung saan ka pinanganak, ayan, makinig kayo mga bisita namin po, kung saan kayo pinanganak, doon lang kayo mayroong karapatan. Kaya, sabi ni Pablo, kung dito ka lang pinanganak, sa laman, sa mundong ito, ang karapatan mo ay nandito lamang sa mundo. Amen. Kaya nga, salamat sa Diyos, mga kapatid, na mayroong mensahe na kailangan tayo mabuhay sa kaharian ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa buhay natin sa mundo ito, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon ay para makaalis tayo sa mundo ito at makarating tayo sa hinanda ng Diyos na kanyang kaharian. Upalakpakan natin at purihin ang Panginoong Jesucristo. Praise your name. Dito ka sa Pilipinas Dito lang sa Pilipinas. Kung saan ka pinanganak, dito ka sa Santa Cruz pinanganak, wala ka karapatan doon sa Santa Cruz, Zambales. Sabihin mo, pinanganak din ako sa Santa Cruz. Nalumaw sa salita mo na lang. Sa balat at salita mo na lang. Ilocano ka mag. Kung saan ka pinanganak. Amen. Doon ka may karapatan. Ulitin ko. Kung dito ka lang pinanganak, dito ka lang may karapatan sa mundo. Kaya nga nagtataka tayo sa mga tao na pag namatay, pupunta daw sila sa langit. Kung dito ka lang pinanganak, mga bisita namin, no dito'y kahilang na Ilocano mga anak? Mayanak. Ang daming Ilocano kasi ng birthday, kaya nalilito ako Panagkasama, ang dami. Kaya kung dito lang tayo pinanganak, dito lang yung karapatan mo. Amen. At alam mo ba yung lugar na kung saan ka pinanganak? Alam mo ba yung mundong ito? Kaya nagtataka ka dun sa mga taong mahal na mahal nila yung mundong ito, mga kapatid. Uunahin nila yung mga bagay-bagay kung ano-ano kaysa sa paglilingkod sa Diyos para makapasok sa kaharian ng Panginoon. Alam mo ba yung mundong ito? Mga kapatid, iba, mas mahal nila yung trabaho nila, mas mahal nila yung pamilya nila, kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi nila naiintindihan kung ano ba itong mundo
mundong ito. Okay? Nakinig tayo, Sister Princess, Sister Jovelyn at Rowan. Brother Joseph, ito ay paalala sa atin. Alam niyo ba kung saan tayo pinanganak? Pinanganak tayo sa mundo. Nandito yung karapatan mo. Ito yung mundo. Alam niyo ba ito? Itong mundong ito na pinanganakan natin, mga kapatid, is a sinful world. Na ang mga tao dito ay mayroong sinful nature. Pinanganak tayo dito, mga kapatid. Yan ang mundo natin. Na ang paligid natin ay mga makasalanan. Na tayo ay mayroong kalikasan ng makasalanan. At sa katotohanan, mga kapatid, para mapatunayan ito, tayo ay nagkasala sa harap ng Panginoon. So, parang ako lang makasalanan dito lagi, mga kapatid. Nagkasala po tayo sa harap ng Panginoon. Yan yung buhay natin dito. Amen. Ang mundong ito, mga kapatid, dahil sa kasalanan, naging unfair ng mga bagay-bagay. Tandaan nyo ngayon, wala nang batas ngayon sa mundong ito. Manood kayo ng balita, manood kayo ng mga naghihiring, mga kapatid, hindi lahat ng napapatawa ng parusa ay guilty sa kanilang kasalanan. Nabubuhay tayo sa ganyang daigdig, mga kapatid. Please lang, pagkatapos kong sabihin ito, sana wag nating mahalin ang sanlibutan, mga kapatid. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano bang mundo ito, mga kapatid? Ang mundo ito ay punong-puno ng pagkakamali. Kaya huwag tayong magsaya na i-enjoy ang buhay natin sa mundong ito na hindi tayo makarating sa kaharian ng Panginoon. Isa pa, mga kapatid, we are living on a world that is full of discrimination. Amen. Pag hindi ka na pamilya, itsakwera ka. Pag ibang kulay mo, itsakwera ka. Yung mga pangit dito, yung mga magagandang pogi dito, may discrimination, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Pag yung pogi ang nakagawa ng kasalanan, ang sasabihin ng mga tao, siguro kailangan lang nila ng pera. Pero pag yung pangit, wala pang ginagawang masama, ito mukhang magnanakaw ito eh. Yan ang mundo natin. Malayo ka lang. Ituloy yung nagtitin ko, takawan natin ka. Itsura pa lang. Pero pag pugi, mga kapatid, at maganda, sama ko na yung maganda. Ano lang yan siguro, kailangan lang nila ng pera siguro. Unawain na natin. May discrimination. Itong totoo, mga kapatid, hallelujah, sa panahon natin sa mundong ito, ang naghahari lang ay mga mayayaman. Pag mahirap ka, ang dali mong kasuhan. Pag mahirap ka, ang dali mong ipakulong. Pero kung anak ka ng mayaman, anak ka ng mga ma-influencer tao, kahit nakapatay ka, kahit nakagawa ka ng masama, mga kapatid, kahit ano pang gawin, hindi sila magagalaw. Yan ang mundo na kung saan nabubuhay tayo. Hindi maayos itong mundo natin, mga kapatid. Amen. Hindi dapat mahalin ang mundong ito. Nandito makikita sa mundong ito ang hurts and pain. Dito mo mararamdaman ang sakit. Dito mo mararamdaman ang hirap. Dito mo mararamdaman ang karamdaman, mga kapatid. Amen. Dito mo makikita yung sicknesses and diseases. At marami pang iba, mga kapatid, dahil sa gawa ng kaaway. Maging ang kamatayan. Ba't mo i-enjoy ang buhay mo dito, mamamatay tayo, mga kapatid. Amen. Umuwi ako kagabi. Kumana ko dyan kagabi. Kanina may patay. Dumanak wala pa naman.
Mga kapatid, ganyan ang buhay sa mundong ito. Amen. Hindi dapat natin dito lang i-enjoy ang buhay sa mundong ito. May hangganan ang buhay sa mundong ito, mga kapatid. Yan ang mundo kung saan ka pinanganak. Amen. That's why we need to be in the kingdom of God. Amen. Dahil sa kaharian ng Diyos ay baligtad, mga kapatid. Amen. Sa mundo natin. Kaya nagtataka ko bakit may mga tao ayaw nilang makapasok sa kaharian ng Diyos, samantalang ang kaharian ng Diyos ay kabaligtaran ng mundo natin, mga kapatid. Sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, walang kasalanan. Kawawa naman kayo, mga kapatid, parang kukunti lang makapasok doon eh. Kaya gusto ko sa kaharian ng Panginoon, walang kasalanan sa kaharian ng Panginoon. Wala nang mararamdaman na sakit sa kaharian ng Panginoon. Wala nang karamdaman sa kaharian ng Panginoon. Wala nang discrimination, sabi ng Biblia, in every nation, in every tongue, lahat ay nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala nang kaguluhan, wala nang pagkabanda ng kamatayan, wala nang kapahamakan, wala nang kaaway, wala nang kapangyarihan ng demonyo, wala nang kamatayan sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin sa kaharian ng Panginoon. Sabihin mo, sister, ayun doon sa likod, sabihin mo, kailangan natin sa kaharian ng Panginoon. Amen. Nagtataka ko sa mga tao, complain ang complain sa mundong ito. Nagpulot. Pag may araw, ang init. Pag umuulan, ano init? Kanayanak mga mabasa. Iplanong kami ng bigos ko, maminsan mga Domingo. Ang dami. May mga tao, ang gugulo, kumplita, nagugulutan. Napanak ni Jen, nakipila, nagugulutan, pinasigit-sigit na dali dyan, kabagyan na lang dali dyan. Naggulutan. Mga kapatid, ang totoo lang, makinig ka. Walang maayos sa mundo ito. Ang ikukumplita, nag-inat ni gasolina, nag-inat ni magatang, nag-inat ni gastoy, nag-inat ni gastoy. Kaya na, kung totoong nagkukumplin tayo sa mundong ito, dalhin mo yung sarili mo dapat sa kaharian ng Panginoon. Dahil dito, mga kapatid, sa sanlibutan, basabi mo na lahat ng angal at complain mo. Pero, sa Biblia, wala kayong mababasa na isang taong nag-complain sa loob ng paraiso o ng kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nagtataka ako sa mga tao. Ayun, ang hawak-hawak mong bata, sakit na lang. Diaper na lang. Ay layo-layo niyo yung mga anak at kinukurot yata ng iba dito. Sakit ka mo na. Anong iraman tayo na anak ko Lahat. Amen. Pagharap mo nga sa salamin. Sigurado may angal ka, mga kapatid. Alam kung nakita mo yung mga kabatch mo, mag-reunion kayo, ang ganda nila, ang gugwapo nila. Samantalang ako, tama ka naman. Marami tayong makikita sa mundong ito.
Dahil ang totoo, nandito po ang kaaway. Tingnan mo, baka nandiyan sa tabi mo mga kapatid. Tingnan mo. Nandiyan. Ay hindi tayo dapat mag-enjoy dito sa mundo. And hindi rin pwede na nag-i-enjoy ka sa mundo, pero ang gusto mo, pag mamatay ka, pupunta ka sa karya ng Panginoon, mga mabalinday ka. Magilid, mga mabalinday ka. Dapat allergic tayo sa sanlibutan. Amen? Kung wala lang akong pamilya, gusto ko nang mamatay. Masaya na kayo? Pero kung ang gusto mo, dito lang ako, huwag mong sabihin. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung ang paglilingkod natin sa Diyos, ang pag-asa lang natin ay dito sa mundo, pagkain, tirahan, sasakyan, pera, trabaho, pinag-aralan, pag yan lang ang pag-asa mo kay Kristo, ikaw daw ang pinakakawawang mananampalataya dahil hindi dito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay doon sa kaharian ng Panginoon. Ay sabihin mo sa katabi mo, we need to be in the kingdom of God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God, we need to be in the kingdom of God. Ang pinakasolusyon natin sa mundong ito lang. Hindi yung bulletproof yung bahay, hindi yung may panel kami, pastor, hindi yun ang kasiguraduhan natin. Ang kasiguraduhan natin sa mundong ito, makinig kayo lahat, na meron tayong kasiguraduhan na pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, ay makakarating ang buhay natin sa kaharian ng Diyos. Yun lamang, mga kapatid. Dahil sinabi ko na kanina, walang kasiguraduhan dito. Kahit may pambili ka ng gamot, may karamdaman. Kahit meron kang mga security, may problema. Hanggang nandito tayo sa mundo, may problema. Kaya ang solusyon lamang natin, meron tayong kasiguraduhan sa puso't isipan natin, mga kapatid. Kung tayo'y maglingkod sa Diyos, ang buhay natin isang araw ay makarating sa kaharian ng Panginoon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, we need to be in the kingdom of God. Gusto natin sabihin mo, umayos ka. Umayos ka. Medyo ko sila pa, umayos ka. Kailangan natin mabuhay sa kaharian ng Diyos. Hindi biro-biro ito, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Again, let me remind you, we need to be in the kingdom of God. Amen. May tanong pa paano? Sister Princess, Jovelyn, Roa, paano? Hindi dito ang tunay na buhay. Magulo dito. Lalo pag nag-asawa na kayo, ilang taon na ba siya, no? Siya ay nag-agree. Pag nag-asawa ka na, nadagdagan ang problema mo. Kaya makisama dyan na sa lang yun. Kaya masyado kayong umaamin. Diba, Sister Ana? Ganyan po ang buhay dito. Pag wala kang anak, sana magkaanak ako. Kung nabuntis ka, ganito pala. Diba? Sana magkaroon ako ng ganito. Sana magkaroon ng lahat kung pwedeng magbigay sa iyo ng problema. Kaya mag-iingat ka sa kahilingan mo.
Amen! Oo, ang hirap ng kalagayan ko ngayon, mga kapatid. Oo, ang hirap. Ang hirap. Nagmimiting kami sa Abraham, nasa isip ko yung mga bata. Ang hirap. Pag nagpiprit ako sa ibang simbahan, pag Sunday, ang naisip ko dito, ano kayo nangyayari sa Santa Cruz? Ang hirap. Lahat ng meron sa atin habang nandito tayo sa mundong ito ay pwedeng magbigay ng pag-aalala. Eh pag hindi mo inaalala, ibig sabihin, walang kwenta yan, mga kapatid. Sabi mo naman sa sarili, siguro naman may nag-aalala sa akin. Mabili. May pag-iisip nito. Sa bali isip na, medyo kilig-tig na dito. Sa bali na yung pagkano na din sa mayroong nagkaalala sa iyo na naman. Natibagbagaan na. Yan ang buhay dito. Kaya huwag tayo magpatukso sa kaaway na nandito ang tunay na buhay. Amen? Hindi dito ang tunay na buhay. Sa mundo dito ngayon ay masakit kahit gumagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng masama eh. Hello? Yan ang totoo dito. Hindi mo ginawa ng masama, pero ay, ayaw ko dito. Gusto ko nang lumipat sa Santa Lucia, mga kapatid. Ay, mundo pa rin pala ito. Ganyan sa mundo ito. Amen. Huwag tayong magpasilaw sa kaaway. Di ba meron yung sinasabi dito, mga kapatid? You only live once ka. Kaya, YOLO. Wala ko ng YOLO. Si Kamat. Kaya, gawin mo na! Manatagto eh! Dapat kahit ikot, ibagbagami hindi na ito, nabayag ko ito yan. Dito daw sa mundo ko nataka, uminom ka na ng uminom dahil sa langit, walang beer. Ano ka makakit sa langit kung inom ka ng inom dito? Hindi ka rin makatikim, mga kapatid, ng langit. Amen! Hindi yan ang katotohanan. Galing lang yan sa isip ng tao. Galing lang yan sa udyok ng kaaway, mga kapatid. Ang totoong buhay, makinig kayong lahat, ang totoong buhay ay ang mabuhay sa kaharian ng Panginoong Diyos. Yan ang totoong buhay. Kaya ang success, hindi dito sinasabi. Hindi dito sinasabi yung success sa mundo ito. May malaking simbahan, may maraming miyembro, mayroong sasakyan, may bahay. Hindi dito sinasabi ang success. Alam niyo kung kailan? Ang success ay sinasabi sa isang tao kung yung tao ay makarating sa buhay na walang hanggan. Dahil kahit anong yaman natin dito, kahit anong pinag-aralan natin dito, kahit anong tagumpay pa na hindi kayang abutin ng mga tao ang tagumpay mo sa sanglibutan at hindi ka rin makapasok sa kaharian ng Panginoon, ay hindi mo matatawag na tagumpay kung hindi isang kabiguan, dahil ang tunay na tagumpay, mga kapatid, ay ang mabuhay sa piling ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Amen? Dito ang mahalaga lang yung mga mayayaman. Dito ang mahalaga lang yung may pinag-aralan. Dito ang mahalaga lang yung mga artistahin. Pero doon, mga kapatid, salamat, walang pinipili ang kaharian ng Panginoon. Hallelujah! We need to be in the kingdom of God. Again, let me say it again. We need to be
Kung dito lang kayo dadalo, ayoko. Ayusin natin ang paglilingkod natin. Huwag lang tayo dito, mga kapatid. Dapat makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Ang simple ng pangarap ko sa inyo, pasensya na kayo, simple lang. Hindi yung makapag-Canada kayo, hindi maging multimillionaire kayo, mga kapatid. Hindi yun, patawarin niyo ako, mga kapatid. Hindi yung maging sumikat kayo, patawarin niyo ko, hindi yan. Ang simple lang ng pangarap ko sa inyo. Ang pangarap ko sana, makapasok tayong lahat. Tayong lahat sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Pero paano? Akala natin, pag namatay tayo, diretso na namin. Ito mga kapatid, si Nicodemo ay hindi lamang Hudyo. Ulitin ko, napag-aralan natin ito. Paulit-ulit, ang pinakamamahal ng Diyos ay mga Hudyo. Number 1, Hudyo na po siya. Ulitin ko, Hudyo siya, mahal na mahal siya ng Diyos. Bukod sa siya'y Hudyo, Brother Joseph, siya din ay pare at pinuno. Naglilid doon ng religious belief. Pero mga kapatid, hindi pa siya makapasok sa kaharian ng Panginoon. Okay? Na kailangan pala mga kapatid, hindi relihiyon. Meron siyang relihiyon, Brother Joseph. Yung dugong na nananalaytay sa kanya ay dugo ng mga Hudyo na ibig sabihin, sila yung pinakamamahal ng Diyos. Pero kahit pa, dahil ang sabi ng nagmamay-ari ng kaharian ng Panginoon, sabi niya sa kanya, pumunta siya ng gabi. Kasi nga pag-araw siya pumunta, makikita siya ng mga miyembro. Ang ginawa niya, gabi siya pumunta kay Jesus. Amen. Para walang nakakaalam. Walang makakita. Kumbaga sikreto, mga kapatid. Dahil may iniingatan siyang dugo. May iniingatan siyang relihiyon. Pero kahit ano pa yung dugo mo, kahit ano pa yung relihiyon mo, kung hindi mo sinusunod ang kagustuhan ng nagmamay-ari ng kaharian, hindi ka makakapasok sa kaharian. Ay sabi mga kapatid ng nagmamay-ari ng kaharian, makinig tayo lahat sa mga bisita natin. Kailangan mong ipanganak ulit. Ngayon nung narinig niya ito, sabi niya, lahat tayo kailangan nating ipanganak ulit. Pastor, tapos na kami niyan, sabi ng Bendy, kaya nga kailangan mo mapuspos ulit ng banal na Espiritu. Yun naman yung sa atin, mga kapatid. Kailangan nating ipanganak ulit. Dahil ang sabi ng nagmamayari ng kaharian, kung hindi ka ipapanganak ulit, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. O tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sana hindi lamang natin naririnig na mayroong kaharian ng Panginoon. Sana hindi lang natin namamalitaan na mayroong kaharian ng Panginoon. Kung hindi sana, isang araw, hindi lamang natin sasabihin may kaharian ng Panginoon. Kung hindi, mismo makikita natin ang kaharian ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Kaya nga tayo dapat excited sa paglilingkod. Kaya dapat tayo excited sa paggawa sa kalooban ng Diyos dahil ang katotohanan, mayroong kaharian ng Diyos
kayo maglingkod, mga kapatid. Pag walang kaharian, nagkayahin mo na kayo. Pero hindi niyo ako pwedeng guluhin. Hindi niyo ako pwedeng i-distract, mga kapatid. Amen. I know in my mind and in my heart that there is God, there is a kingdom of God, and I want to be in it, mga kapatid. Sabi ko, naniniwala ako na may kaharian ng Diyos may Diyos, at gusto ko nandoon ako, mga kapatid. Hallelujah! Ay, sabi niya, ilang taon na po siya, no? Sa pinaka-matured na bisita natin. Hindi matanda. Ilang taon na po? 40? 40? Sakto? Akala ko, huwag ko na lang sabihin. Mas matanda pala ako sa ilang konti. Okay lang. Ganyan. Sabi niya kay Jesus Christ, sabi, kaharian ng Panginoon, kailangan ipanganak ulit. Ang sabi niya, paano ipanganak ako ulit? Sabi niya, ganito ko matanda, papasok ulit ako yung nanay ko, at ipanganak ako ulit ng nanay ko. Sabi ni Nicodemo, sabi ni Lord, hindi. Ang pinanganak sa laman, tapos na. 40 years ka na dito sa mundong ito. Ayan. Salamat sa Diyos. Yung iba hindi umabot ng 40. May kapitbahay nga ako nung luko-luko ako eh. Mga kapatid eh. Bata pa lang, namatay na. Sabi ko, pwede na ako mamatay ko na ito. Medyo lang kaya, medyo ang tawad sa ito. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, kung nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Amen. Ano ibig sabihin? Binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Na ayusin ang lahat, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Tapos na, yung pinanganak sa laman, pinanganak ka na. Okay, ang ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kailangan mong ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Kapanganakan sa tubig? Alam niyo ang ibig sabihin nun? Ha? Amo? Hindi. Tapos ka nang pinanganak sa laman. Ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mo ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Alam mo yung panganakan sa tubig? Alam mo, ito yung pinakamadaling gawin. Ang dali lang, kailangan mo lang marinig, kailangan mo lang paniwalaan, at kailangan mo lang gawin. Madali. Kahit anytime, pwedeng gawin ito, mga kapatid. Ang kapanganakan sa tubig ay bautismo. Sa tubig. Ay sinasabi ni Jesus Christ sa kanya, tapos ka nang pinanganak sa mundong ito, nandito lang ang karapatan mo. Pero para makapasok at magkaroon ng karapatan sa kaharian ng Panginoon, kailangan mong ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Amen. Gusto ba nating mabuhay sa kaharian ng Panginoon? Sila rin. Gusto nyo ba makapasok sa kaharian ng Panginoon? Ay salamat. Amen. Pero hindi kailangan dito ka lang ipanganak. Kailangan ipanganak ka rin sa tubig at sa Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, Nicodemo, makinig ka. Maliban ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Panginoon. So may requirement pa ng pagpasok, mga kapatid. Masakman Ilocano Pananatoy verse 5. Ibagaking katipod no, dinggil tayo tipod no. Insumbat ni Jesus, awan ti makastre, ti pagarian ti Diyos, malaksi. Praise God. Aday-dayon ti Apo. Malaksi lumayanak iti danon ken ti Espiritu. Ay salamat sa Panginoon, mga kapatid.
Amen. Sabi ko, salamat sa Diyos. May kaharian ng Panginoon. Amen. Dito maraming kaguluhan, kapahamakan. Marami dito mga kapatid, ang pagbabanta at kamatayan. Pero salamat sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Magsisilbing kasagutan. Magbibigay ng magandang pag-asa sa buhay ng tao, mga kapatid. Makinig kayo actually. Dito sa mundo may asawa ka eh. Sa kaharian ng Panginoon. Wala ka ng asawa doon. Tuwa-tuwa naman yung wala na akong asawa. Nag-asawa ko man, ha? Wala nang gender doon. Amen. Kaya pag nagkamali ka lang na pangasawa, mga kapatid, kailangan mong pumasok sa kaharian ng Panginoon. Tuwa yung mga bata. Sino ba masama? Yung nanay niyo o tatay niyo? Pag nagkamali kayo ng pangasawa, mga kapatid, baka meron tayong marinig na ganyan, bakit Brad gusto mong pumasok sa kaharian ng Panginoon? Nagkamali ako ng asawa, pastor. Ang pag-asa ko na lang magapasok sa kaharian ng Diyos dahil doon, wala nang asawa doon. Amen? Wala nang anak doon, mga kapatid. Wala nang aalagaan doon, mga kapatid. Wala nang iba, tayo ang pinakamahalaga sa paningin ng Panginoon doon. Tayo lang anak, tayo lang asawa, tayo lang sinisinta, tayo lang pinapahalagahan doon, mga kapatid. Kung dito puno ng hirap, doon puno ng pag-aaliw. Pag dito puno ng kaguluhan, doon puno ng kasayahan. Kaya kailangan tayong makarating sa kaharian ng Panginoon. Bakit kaya gusto ng Panginoon, Brother Joseph, magkarating tayo dun sa kaharian ng Panginoon? Dahil kawawa tayo. Lalo kung mahirap na yung buhay mo. May karamdaman ka mula bata kang pagtanda. Tapos pag mamatay ka, pupunta ka pa sa impyerno. Ang pangit, ang hirap. Amen! Nung bata ka, pinaglalait-lait ka dito. Manso, pangit, negro, negra. Tapos hindi ka ba makapasok sa kaharian? Susunugin ka. Sana hindi na lang kung pinanganak pag ganun na. Wala nung bata, sinumpa ka na. Hanggang lumaki ka dito sa mundo ng pagharap mo sa salamin, mga kapatid. Para ka pa rin sinumpa. Tapos hindi ka pa makapasok sa kaharian. Susunugin ka mula umaga hanggang gabi, wala ng araw doon, tuloy-tuloy na. Ang hirap. Bakit? Gusto ng Panginoon na makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, makinig kayo na. Kaya ngayon ibang ginagawa nila, tumitigil sila sa paglilingkod, nagre-rebelde sila sa gawain. Tingnan ninyo, ha? Sa mundong ito, may kapangyarihan po ang demonyo. Kaya ako sabihin, pag-pastor tayo namin, kahit di kami magsimba, sige, tignan natin. Alam ng Panginoon na may kapangyarihan pang kaaway sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Tandaan niyo yan. Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, makatiyak kung tayo po'y makapasok sa kaharian ng Panginoon. Dahil kung dito ay guguluhin tayo ng kaaway, yung iba dito ay mga kapatid, na-deceive ng kaaway, niluloko ng kaaway. Pinapaniwala niya na sa mali. Lalo na ngayon, iba, mas naniniwala pa sila sa ibang tao kaysa sa pastor ngayon eh. Alam naman nilang hindi pastor yung tao, pinapaniwalaan nila. Pagdating sa spiritual, huwag kayong maniwala doon. Amen! Naku, parang meron yata dito na. Sabi ko, huwag kayong maniwala doon!
ang maganda kay Lucky, wala naman siyang ginawang masama dito nung umalis siya. Kaya kinakaibigan ko siya. Hindi kagaya ng iba na umalis dito, kinakaaway naman tayo mga kapatid. Minimisis ko siya. Okay kami. Pero sabi niya, kung pupunta ako dyan, pastor, hindi ako pwedeng pupunta. Tingnan niyo ang sagot niya, meron na kasi akong pastor. Sana ganun kayo. Ano? Hindi, wala. Sana ganun kayo. Meron na akong pastor. Yung iba dito, parang walang pastor. Kaya nag-aanap sa Facebook. Nag-aanap sa YouTube. Huwag ganun mga kapatid. Amen. Amen. Huwag tayo magpalin lang sa kaaway. May mga ngaral na pinapadala ang Diyos sa mundo ito na makakasama mo, makakausap mo at magsasalita sa iyo ng katotohanan. Mapalaya lamang tayo sa pangliling lang ng kaaway. Hindi dito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay mabuhay kay Kristo. Hallelujah nating Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Pablo mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya mahalaga ang buhay natin na ipaglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Hindi yung pagpupunta lang sa simbahan, hindi yun. Maganda yan, pagpupunta kayo sa simbahan, pero kailangan yung buhay na yan ay maglingkod sa Panginoong Diyos na kapatid. Gusto ng Panginoon makapasok tayo sa kaharian dahil, number 1, alam ng Panginoon na mayroon pang kapangyarihan ang kaaway sa mundo ito. Amen. Diba, Jen? Nagpire-pire dito si Jen. Hindi tulo siya ng kaaway. Mayroon pang kaaway. Pangalawa, kaya gusto ng Panginoon ang mga tayo makapasok sa kaharian. Dahil dito sa mundo may kapangyarihan ng kaaway. Gusto niya tayo makapasok sa kaharian dahil pangalawa, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, walang kapangyarihan ang kaaway. Brother Joseph, kaya gusto ng Panginoon makapasok sa kaharian. Dito pwede kang guluhin ng kaaway, pwede kang bigyan ng karamdaman, pwede kayong pang-awayin ng pamilya niyo, pwede kayong guluhin dito. Kaya gusto ng Panginoon makapasok tayo sa kaharian, mga kapatid, dahil dito, hindi tayo pwedeng galawin ng kaaway. Hindi, hallelujah, hindi makapasok ang kaaway sa kaharian ng Diyos. Kaya, we need to be in the kingdom of God. Palagpakan natin ang sambahin ng Panginoon. Kailangan namin sa kaharian. Wala nang magagawa ang kaaway sa iyo kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Oh, praise God. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nung dumating ang Panginoon dito, ang pinangaral ng Panginoon, basahin niyo. He preached about repentance, pagsisisi. And he also preached this, mga kapatid, the kingdom of God. Pero may mga tao nga, pag narinig nila yung kaharian ng Diyos, ano nga yan? Ayaw nilang tanggapin. Hindi naman nila alam eh. May iba, walang dating sa kanila pag narinig nila ang kaharian ng Diyos kasi hindi naman nila alam eh. Nung tinuturo ng Panginoon, magsisi kayo. Malapit na ang kaharian ng Panginoon, magsisi kayo. Pag naririnig nila, wala lang sa kanila yun kasi hindi nila alam yung kaharian ng Diyos eh. Okay, iba, walang gana dahil hindi nila alam yung kaharian ng Diyos eh. Kaya nung nakita ng Panginoon na parang, hindi nila alam ang kaharian ng Diyos, ang ginawa ng Panginoon ay ito, mga kapatid. Hindi nila ma-embrace yung kaharian ng Panginoon, hindi nila matanggap dahil hindi nila alam eh. Hindi alam ng tao, kaya ngayon
sa labas, may kaharian ng Diyos para sa iyo. Hindi nila alam. Kaya hindi nila tanggapin. Ang ginawa ng Panginoon sa kabutihan ng Diyos ito, para malaman niyo ang kaharian ng Panginoon, ganito ang kaharian. Pinuntahan niya yung may sakit. Ganito sa kaharian ng Panginoon. Kapatid, sabi mo, basta pinagaling ng Panginoon, hindi. Ang mensahe dito ay kaharian ng Panginoon. Pinagaling niya yung may sakit. Dahil sa kaharian ng Diyos, hindi pwede doon ang karamdaman, mga kapatid. So, kunti-kunting ini-introduce ng Panginoon, minamanifest niya para makita ng tao kung ano ang kaharian ng Panginoon. Walang problema. Sabi nila, Lord, may kailangan kami. Anong kailangan ninyo? Ayan, pinakita ng Panginoon kapangyarihan niya sa kaharian ng Panginoon, walang pangangailangan. Sa kaharian ng Panginoon, walang karamdaman. Yung patay, mga kapatid, binuhay ng Panginoon dahil sa kaharian ng Panginoon, walang patay, mga kapatid. Pinapakita ng Diyos sa mga tao kung ano ang kaharian ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na nangyayaring problema sa mundong ito, tignan ninyo ang Panginoon, ginawa na niyang solusyon para may pakita, may lagay sa isipan natin na sa kaharian ng Panginoon, hindi nag-i-exist ang kamatayan, ang problema, ang karamdaman, ang kapahamakan, upang ang tao na kagaya natin ay tumanggap at maglingkod sa ating Panginoon. Oh, praise God. Salamat sa inyo, mga kapatid. Napaka-attentive kayo makinig. Oh, praise God. Oh, praise God. May kaharian ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dapat ang sigaw, salamat, Panginoon! Nandoon lahat ng kasagutan. Amen. Dito may kasalanan, doon wala. Dito may maramdaman, doon wala. Dito may problema, doon wala. Dito may demonyo, doon wala. Dito may kamatayan, doon wala. Kaya kailangan mabuhay tayo at magpasalamat sa kaharian ng Panginoon. Amen. Kung maganda sa kaharian ng Panginoon ito, pag sinabi natin kingdom, pag sinabing kingdom, ang ibig sabihin mo, there is only one reigning king. Hindi pwede ibig sabihin, pag sinabing kingdom, dalawa ang pinuno, tatlo, apat, hindi. Amen. Pag sinabing kingdom, kaya maganda talaga sa kaharian ng Panginoon. There is only one who rules. Ang problema, kung yung nagrurulo doon, masama. Dito sa mundong ito, mga kapatid, ang daming namumuno dito. No? Ang daming pakialamero dito. Hello? Lahat na lang, kahit sinong presidente. Yung lalaki, dapat ganito ang ginawa ni Marcos. Anong alam mo? Naawa nga po kay Marcos dahil sa mga bagyo. Siya na nakasalanan na naman ni Marcos. May bumbong wala na silang ito. Ganyan ang mundong ito. May namumuno, ang daming nakikialam. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pakialamin mo. Pakialamin mo iba dyan Kaya mag-alala, kilala mo sila. Actually, ito nga para hindi naman lungkot yung mga pakialamin mo, damay-damay na ito, mga kapatid. Actually, ito. Gusto mo nga, ikaw nasusunod sa sarili mo
naririnig ko, Pastor, ikaw daw ang pastor ni ganito, siguraduhin mo lang na ako talagang pastor mo. Dahil pag may nagsabi, Pastor, nasa lubong mo si Brother So-and-so, nasa lubong mo si Sister So-and-so, ikaw daw ang pastor nila, siguraduhin nila. Dahil sa mundong ito nga, dinasak tayo ngayon, ano? Dahil sa mundong ito, kung sino-sino na lang nasusunod dito, hindi maganda. Hindi mo naman inaaral maging gobernador, hindi mo naman inaaral maging presidente. Tapos nakakita ka ng mali, para ka naman ng presidente. Ano dapat ang ginawa mo ganito eh? Maraming mga ganyan. Amen! Pag may marinig ko yung ganyan dito, sabi mo, magpastor ka muna. Ang dali kasi, di ba? Ganun kadali. Dahil sa mundong ito, kahit sinong nag-rule dito, ganun dito. Pero salamat sa kaharian ng Diyos. Isa lang ang nasusunod doon, mga kapatid. Amen! Amen! Sino na naman ang susunod na maging presidente? Abangan ninyo. Meron na naman yan. Sila na naman. Mali. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ang presidente si ganito, dapat si ganyan. Ganyan ang mundo natin. Nakakainis. Sabihin mo sa sarili mo, nakakainis ka. Sinabi naman niya, nakakainis. Di ba? Hindi naman nila inaaral. Isa na tumakbo ka ng presidente, di ba? Ginilalain ka tayo, di tumaray ka. Amen! Ang gulo dito. Amen! Patignan mo yung katabi mo. Maayos, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo dito magsaya. Maraming panggulo. Di ba sabi nga nila, pag nag-asawa ka, lalagay ka na sa tahimik. Ay, hindi ako maniwala doon. Ako tahimik. Dito lang ako maingay sa church. Ako tahimik. Minsan nagpapahinga ko, may tumatanong ng bata. Tahimik ba yun? Yung iba hindi makahimik, bakit mababait ba mga biyerang ninyo? Hindi, di ba? Ang gulo talaga sa mundo mo. Kaya kahit anong gawin mo, ganitong mapangasawa ko, magiging maayos ang buhay namin. Ganitong kurso ko, magiging maayos na po ng buhay. Hanggat nandito ka sa mundo nito. Magulo. Amen! Salamat sa Diyos. Amen! Dito, isa lang ang nasusunod. Woo! Dito mga kapatid, pag hindi mo kasundo ang pinuno, kawawa ka. Pag wala kang kapit, kawawa ka. Pag wala kang kadikit, kawawa ka. Hindi patas, mga kapatid, ang gulo dito. Dahil maraming namumuno, ang hinahanap nila yung para lang sa kanilang sarili. Hindi nakikinabang ang mga tao sa mundong ito. Pero dito sa kaharian ng Panginoon, hindi niya iniisip yung sarili niya. Ang iniisip niya yung kapakanan ng mga tao. Na kahit wala siyang kasalanan, na kahit siya'y banal, pero dahil siya'y mabuting pinuno, bumaba siya para ibigay ang sarili. Yan ang leader natin sa kaharian ng Panginoon.
sabihin sa akin na ayaw natin sa kaharian ng Panginoon. No. Ayaw ko nang bumalik. Hallelujah. Dito tayo. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Panginoon. Mabuti ang nagmamayari ng kaharian. Kailangan nating panganak sa kaharian. Mga bisita namin, kailangan niya ipanganak sa kaharian. Napakabuti ng namumuno dito. Hallelujah. Iniisip ka, inaalala ka. Hindi ang kanyang sarili, ang kanyang iniisip, kung hindi ang kapakanan ng bawat isa. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ngayon sabihin ng kaaway na huwag tayong pupunta sa kaharian ng Panginoon. It's too late, devil. Naintindihan na namin ang kaharian ng Diyos. Ang ayaw naming mawala sa kaharian ng Panginoon. Sa pagtatapos, mga kapatid, 11:45 pa lang, magtatapos na tayo. Mabasahin ko lang ito, magtatapos na tayo. In Romans 14 verse 17, sabi ng Biblia, for the kingdom of God is not meat and drink. Hindi lang nauukol sa buhay na ito, kaharian ng Diyos. Pag-inom, pagkain, yan ang simbolo ng buhay sa mundong ito. Hindi lamang yan ang kaharian ng Diyos. Baka iniisip ng mga tao, mga ganun din. Baka ganun din, may leader, pero baka ganun din sa mundo. Kaya ang sabi ni Pablo, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid, sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, hindi yung parang ganito sa buhay natin sa mundong ito, kundi ang katuwiran, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ilocano, at ipagarian ni Diyos, sana may papaniti, panangan ken panaginom, nudiket, may papaniti kinalintig, kapya ken ragdo nga ite ti Espiritu Santo. Wala tayong mahanap na maayos na buhay dito. Salamat sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos natin masusubukan ang tunay na katuwiran. Dito sa mundo magulo, sa kaharian ng Diyos ang tunay na katuwiran. Dito mga kapatid, sa mundong ito, punong-puno ng pag-aaway, pagtatalo. Amen, nangyayari yan. Sa mga bata pa lang, nagsisimula na yan sa paligid. Sa lahat ng lugar sa mundong ito, ngunit sa kaharian ng Panginoon, mayroong kapayapaan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa mundong ito, mga kapatid, mayroong happiness. Pag sinabing happiness, subject lang, mga kapatid, sa nangyayari. Pangsamantala, mamaya masaya ka, mamaya hindi. Pero sa kaharian ng Panginoon, hindi happiness, mga kapatid, kung hindi joy, kagalakan. Amen. Tunay na kasiyahan. Dahil doon pala ka nang inaalala, mga kapatid. Dahil ikaw ay nasa loob ng kaharian ng Panginoon, nandoon ang tunay na kapayapaan at kagalakan dahil wala nang kaaway, wala nang kaguluhan, wala ka nang alalahanin. At ang makikita mo doon, mga kapatid, hallelujah, ang mga katulad mong pinatawad, binigyan ng pag-asa, at higit sa lahat, makikita ng Panginoon, kaya mawawala ang kaguluhan, mawawala ang
to be in the kingdom of God. Kaya nawa mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa ating buhay. Nawa laging pinapalambot ng Panginoon ang ating mga puso upang anuman ang salita ng Panginoon na ipangaral sa atin mula sa Diyos ay tatanggapin ng ating mga puso dahil yan ang magdadala sa atin sa kaharian ng Panginoon. Buhay na para sa kaharian, kaisipan na para sa kaharian, damdamin na para sa kaharian, mga kapatid. Lahat ng meron tayo ay para sa kaharian dahil ang tunay na buhay ay masusumpungan sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Tumay tayo lahat mga kapatid. Huwag tayo madaling mag-alas 11 pa lang. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. May kaharian ng Panginoon na ino-offer sa atin. Hallelujah. Ang solusyon natin mga kapatid sa buhay na ito ay ang buhay na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Turuan natin ang ating mga sarili na anuman ang mangyari mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lalo na kung ikaw ay pinanganak na sa tubig at sa Espiritu, lagi mong paalalahanan ang sarili mo. Ang pag-asa mo ay hindi masusumpungan sa mundong ito. May namamatay sa sakit, may namamatay sa kaguluhan, may namamatay sa kapahamakan, may namamatay dahil sa masamang tao. Pero sa daigdig na hinanda ng Panginoon, doon ang tunay na buhay. Wala nang bibilangin taon doon. Hallelujah. At 1,000,000 taon doon ay nagsisimula ka pala. At ang buhay mayroon doon sa langit. Amen. Iyakin natin sa ating mga sarili. Hallelujah. Praise God. Yun ang pag-asa natin. We are living in a world that is unfair. The only solution is we need to live an eternal life. Doon sa kaharian na mabuti ang namumuno, puno ng pag-ibig, puno ng kabutihan at kagandahang loob. Hallelujah, we need to be in the kingdom of God. Simula ngayong araw na ito, November 17, sabihin mo sa sarili mo, iukit mo sa puso at isipan mo na kailangan para makabawi ako sa buhay kong ito at ma-enjoy ko ang aking kaluluwa. I need to be in the kingdom of God. Hallelujah. We need to be in the kingdom of God. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, Ikaw ang nakakakita ng aking kinabukasan. Tulungan mo ako, Panginoon. Sabi mo, Lord, kung nakikita mo ako matitisod sa pera, kung makikita mo akong matitisod sa kaguluhan, kung makikita mo akong matitisod sa leadership, kung makikita mo akong matitisod sa pagsunod at submission, kung makikita mo ako sa anumang bagay na makapagpapatisod sa akin, Panginoon, tulungan mo ako ngayon habang naiintindihan ko pa dahil mas mahalaga ang kaharian ng Panginoon sa aking buhay, higit sa ano pa mga karapatan at buhay sa mundong ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Simula sa araw na ito, tulungan mo ako na hindi ako mawawala, kung hindi magpapatuloy ako sa paglilingkod hanggang sa ako ay masumpungan sa kaharian ng Diyos. Sige natin ang Panginoon. Tigam tayo ng pamasaksi. Nalulukod tayo niya ako. Hallelujah. Ay naniniwala ko kanina pa may kinakausap ang Panginoon, mga kapatid. Amen. May
may mga tao, hindi nila pinapahalagahan ang kaharian ng Panginoon. Pero ang totoo ngayon, naiintindihan mo na kung gaano kaganda, kung gaano ka-importante ang buhay sa kaharian ng Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray that the Word of God that we heard today will be engraved in our hearts and in our minds, in our spirits. Ang salita ng Diyos ay manahan sa bawat isa sa atin na tayo mapaalalahanan. Kunin niyo muna yung bibig niya, mga kapatid. Kunin niyo muna yung bibig niya para makapag-focus siya. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Mamaya tuturuan natin sila, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kailangan natin makapasok sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Meron bang nagpapasalamat dito na meron palang kaharian ng Panginoon para sa iyo? Hallelujah. Meron bang nagpapasalamat dito na meron palang, hallelujah, pag-asa sa buhay na ito, mga kapatid? Ikaw man ay nagawa ng masama, ikaw man ay minaltrato, ikaw man ay ginawa ng hindi maganda, kahit gumagawa ka ng mabuti, ang pag-asa mo na lang, kapatid, salamat, mayroong kaharian ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. At ito ang totoo, mga kapatid, ito ang totoo. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil mabuti ang ating Panginoon, ay gumagawa siya ng paraan upang tayo ay makarating hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Gusto niya tayo makarating. Amen. Sa kanyang kaharian. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya naman panglilinglang ng kaaway ay sinasaway ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang tunay na buhay ay sa kaharian ng Panginoon. Kaya huwag mong pigilan ang sarili mong maglingkod. Huwag mong pigilan ang sarili mong magpatuloy. Huwag mong pigilan ang sarili mong mag-enjoy sa pakikinig ng Word of God. Huwag mong pigilan ang sarili mo sa pag-worship. Huwag mong pigilan ang sarili mo sa pagpupuri. Huwag mong pigilan ang sarili mo na mabuspos ang banal na Espiritu para ka sa kaharian. Para ka sa kaharian. Sabihin mo, para sa kaharian ng aking isip, para sa kaharian ng aking talento, para sa kaharian ng aking lakas, para sa kaharian ng aking buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Praise God. Oh, praise God. Taas natin ating mga kamay, Brother Joseph. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Salamat. Brother Virgilio, doon sa kaharian, nakakakita ka doon. Hallelujah! Yes! Oh, kailangan mo mabuhay sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah! Kahit saan ka pumunta sa mundong ito, may kaguluhan. Ang kailangan mo lang, isang araw, makarating tayo sa kaharian ng Panginoon. Salamat sa Diyos. May kaharian ng Diyos para sa iyo. Hallelujah, makinig ka. May kaharian ng Diyos para sa iyo. May kaharian ng Panginoon para sa iyo. May kaharian ng Panginoon. There's a kingdom of God for you. There's a kingdom of God. Hallelujah! Ay hinanda ng Panginoon. Oh, praise be the name of the Lord. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Buksan mo yung labi. May pag-asa. May pag-asa. Hallelujah. Praise God.
Glory to God. Glory to God. Glory to God. Oh, glory to God. I feel the Holy Ghost. Hallelujah.